Attention Chief, wag na wag mong papapasukin kung hindi mo alam ito. Good day mga bossing and welcome back to my channel. Ako naman po si Kuya Che and for this video ay pag-uusapan natin ang security and safety procedures ng mga estudyante, parents, school employees, and visitors habang pumapasok sila at lumalabas sa school campus. Kaya tara na, let's watch this video. Sa Chess Corner tayo magsama-sama, liwanag ng pag-asa'y hatid sa bawat isa. Sa gabay ni Kuya Che, pangarap ay maaabot, pananampalataya at edukasyon ang siyang handog. Sa positibong diwa, pag-ibig ay pamahagi dito sa Chess Corner. Puso'y laging nagkakaisa lagi. Sa bawat kwento, Alam niyo mga bossing, para maiwasan natin ang trahedya at hindi ka nais-nais na insidente na mangyayari sa atin o sa loob ng school campus, ay dapat natin alamin ang mga basic procedures at magsisimula po tayo sa entrance and exit procedure. Ayan po. Importante na dapat intindihin ng mga security personnel ang mga procedure dyan sa gate or sa kanilang area of responsibility in terms of security and safety. At ang pinaka-importante at ang pinaka-crucial na area na dapat bigyan ng pansin at always alert po tayo mga bossing ay yung nasa gate. Opo, dapat alamin at laging tandaan ng mga security guards ang mga procedures or steps kung paano makipag-deal sa mga pumapasok na estudyante, school employees, visitors, and parents. Kaya ito na po ang procedure na isi-share ko sa inyo. Una, security and safety procedure sa pagpasok at paglabas ng mga mag-aaral. Dapat magkaroon ng paaralan ng malinaw, pare-pareho, at ligtas na pamamaraan para sa pagpasok at paglabas ng mga mag-aaral sa campus. A. Pamamaraan sa pagpasok ng mga mag-aaral. 1. Paggamit ng itinalagang gate. Ang lahat ng mag-aaral ay dapat gumamit ng itinalagang student entrance gate at sumunod sa mga patakaran ng paaralan bago makapasok sa campus. So, pagpila at paunang pag-check, ang mga mag-aaral ay dapat maayos na pumila sa itinalagang lugar bago pumasok sa gate. Ang security guard ay dapat magmasid sa mga mag-aaral habang pumipila. Tiyaking walang nagtutulakan o nagkakagulo. Paalalahanan ang mga mag-aaral na ihanda ang kanilang school ID kung kinakailangan. Tiyaking maayos ang daloy ng pila at hindi naharangan ng gate. Agad i-report ang anumang kahina-hinalang kilos o bagay. Pangatlo, pag-check sa bag at katawan bago pumasok. Kung walang baggage scanner o body scanner, ang bawat mag-aaral ay dapat sumailalim sa security screening bago payagang pumasok sa gate, alinsunod sa school policy at naaangkop na batas. Maaaring isagawa ang sumusunod.
pag-check ng bag ng bawat mag-aaral para sa mga ipinagbabawal o mapanganib na bagay. Pagpapa-metal detector sa katawan ng mag-aaral kung may handheld metal detector na ginagamit ng paaralan. Kung kinakailangan ng physical pat-down search, dapat itong isagawa lamang ng trained at otorisadong security personnel nang may paggalang sa dignidad, privacy at kaligtasan ng mag-aaral. Hanggat maaari, ang physical search ay dapat isagawa ng security personnel na kapareho ng kasarian ng mag-aaral at sa lugar na may sapat na privacy at visibility ng authorized school personnel. Hindi dapat magsagawa ng invasive o hindi kinakailangang physical search. Kung ang isang mag-aaral ay may espesyal na kondisyon o sitwasyon na nangangailangan ng ibang paraan ng screening, dapat itong i-refer sa designated school authority. Layunin ng screening: maiwasan ang pagpasok sa campus ng armas, matutulis na bagay, dangerous objects, illegal substances, o iba pang bagay na maaaring magdulot ng panganib sa mga mag-aaral, guro, kawani, at buong school community. Pang-apat, pagpapatuloy sa pagpasok matapos makumpleto ang security screening at walang nakitang ipinagbabawal na bagay. Papayagan ang mag-aaral na pumasok sa campus. Dapat dumiretso ang mag-aaral sa kanyang designated area. Hindi dapat magtagal o magtipon-tipon sa gate. Dapat sundin ang school rules at instructions ng security personnel. Kung may makita o mapansing kahina-hinalang bagay, huwag agad pagbintangan o ipahiya ang mag-aaral. Dapat itong i-refer sa designated school administrator o security supervisor para sa maayos at dokumentadong paghawak ng sitwasyon. Karagdagang informasyon po, kung maaari ay dapat magkaroon ng 3 or 4 na lanes sa entrance at exit area. Halimbawa, ang 2 lane ay para sa babae at lalaki at ang 1 lane naman ay para sa mga empleyado. At kung pwede pang magdagdag ng 1 lane, ay gagamitin ito para sa mga bisita. At kung ako naman po ay tatanungin patungkol sa palisiya ng pagpasok ng mga behikulo ng mga estudyante or pagmamay-ari ng mga estudyante, ang opinion ko po ay kung pwede, tanggalin na natin yung polisiya na yun at huwag na nating papasukin yung behikulo ng mga estudyante sa loob ng school campus. Instead, gumawa na lang po tayo ng safe waiting area na kung saan sa labas ay ida-drop off ng driver yung kanilang mga estudyante at ang mga estudyante ay papasok po sa safe waiting area na kung saan doon sila pipila papasok sa loob ng school campus. At dyan po nagtatapos ang aking content mga bossing. Ano po, wag po kayong mag-alala, part 1 pa po ito. Meron pa po tayong part 2 para sa ibang policy, procedure, and protocol sa entrance and exit. Sa susunod po, wag po kayong mawawala at keep on supporting my channel called Chess Corner. My name is Kuya Che and I am a former chief security, a licensed security personnel, safety officer 2, and of course, NC1 and NC2 security services. Hanggang sa muli, Shalom! Every piece of evidence tells a story. Every fingerprint, every signature, every bullet, every photograph reveals the truth. But truth can only be discovered through science, expertise, and integrity. Introducing
Private Ryan Forensic and Criminology Services, your trusted partner in forensic science, criminology, security, and professional education. Whether you are a lawyer seeking an independent forensic opinion, a police investigator strengthening your case, a court requiring scientific analysis, a company improving workplace security, or a criminology student preparing for Philippine licensure examination, we are here to serve you. We provide professional services including independent second opinion on forensic examinations like fingerprint examination, ballistics examination, question document examination, and forensic photography examination. We also specialize in security, safety, and protocol consultation and design, detective and investigation services, criminology research consultation, forensic innovation and invention, PRC criminology licensure examination review, criminology education consultation, and affordable quality forensic equipment and materials. For more information, you can email us at che.powerfrom.160278@gmail.com. Private Ryan Forensic and Criminology Services. Science, integrity, excellence, justice.